Sa Lunes, inaasahang maililipat sa Pasig City Jail si dismissed Baban Tarlac Mayor Alice Guo. Pero kanyang abogado, hihilingin daw sa korte na manatili ang dating alkalde sa PNP Custodial Facility. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Nananatili dito sa PNP Custodial Facility si Alice Guo. Yan ay matapos maantala yung paglilipat sana sa kanya kagabi mula rito sa Camp Crame papunta sa Pasig City Jail. Ito yung mga karapatan niyo, ma'am, naiintindihan niyo po ba? Maraming salamat po. Binasahan ng Miranda rights ng PNP CIDG si dismissed Baban Tarlac Mayor Alice Guo kagabi. Nakablur ang mukha ni Guo sa mga litrato at video na ibinigay ng PNP. Habang sumasailalim siya sa booking procedure, kinuha ng fingerprints at mugshots. Yan ay matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya mula sa Pasig RTC Branch 167 para sa kasong qualified human trafficking. Inutos din ng korte na ilipat si Guo sa custody ng Pasig City Jail. Non-bailable o walang piyansa ang qualified human trafficking. Bilang bahagi ng proseso, sumailalim din si Guo sa medical examination. We have to wait for some certification to be issued by the PNP General Hospital po. But again, hindi nga nakakain po natapos and considering na very late na po kagabi, so yun po ang naging decision po ng CIDG na hindi po madala po kasi hindi rin po tatanggapin ng DGMP kapag kulang din po yung mga dokumento. Kailangan din daw mag-return of warrant bilang bahagi ng judicial process. Ang stand po ng PNP nung hindi po matapos itong mga proseso po na ito ay they have to return first the warrant of arrest issued by RTC Branch 167. Ito po ay mangyayari sa Monday dahil sarado po ang korte ngayong Sabado at Linggo. Inaasahang Lunes na maililipat si Guo sa Pasig City Jail. Pero sabi ng abogado ni Guo na si Attorney Stephen David, hiniling nila sa Pasig RTC kahapon na manatili rito sa PNP Custodial Facility si Guo. Nakita mo naman pag gumagalaw siya, ilang hundreds ang SWATs dyan, di ba? Nakita mo naman yung risk kasi yung pag-handle ng mga high-profile PDL. Kayang-kaya dito yung, di ba? Hindi ko masasabi hindi kaya doon. Kanina, binisita ni David si Guo. Turo nating tanggapin yung gano'n talagang buhay. Minsan pag sinubok ka ng Diyos. Pero para kay Senate Committee on Women and Children Chairperson Senator Risa Hontiveros, dapat lang daw makulong si Guo. Malaking panalo raw ito para sa mga biktima ng human trafficking na pilit pinagtrabaho sa Pogo Hub sa Baban Tarlac. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na handa na ang female dormitory ng Pasig City Jail para kay Guo. Titiyakin daw nilang ligtas siya at hindi bibigyan ng special treatment. Sabi kanina ni Police Colonel Jean Fajardo, yung spokesperson ng PNP, na asahang matatapos ngayong weekend yung lahat ng proseso tulad ng booking procedures, pati na yung medical examination ngayong weekend. Pero hindi na raw kakailanganing lumabas pa ni Guo mula sa custodial facility. Yan yung latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Ivan. So kung kumpleto na mga dokumento, Darlene, tuloy na ang paglilipat sa Pasig City Jail at mga anong oras kaya ang inaasahang paglilipat sa kanya roon kung sakali? Oras na makumpleto na yung lahat ng mga proseso, kabilang na yung return of warrant sa Lunes doon sa Pasig RTC, ay ililipat na raw agad si Mayor o dating Mayor Guo doon nga sa Pasig City Jail. Magiging mahigpit daw yung seguridad kapag in-escort na siya ng mga kawani ng PNP. At doon naman, hihintayin siya ng BJMP personnel katulad ng nagiging regular na proseso sa pag-escort o paglilipat ng ibang PDLs o persons deprived of liberty. Ivan. Maraming salamat. Darlene Kai. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.